Disclaimer: This content is intended for mature audiences only. Viewer discretion is advised. Ako si Jello, 16 na taong gulang, at nakatira kami sa isang maliit na baryo sa probinsya ng Quezon. Tahimik lang ang aming pamumuhay, simple at puno ng tradisyon. Ngunit isang gabi, sa hindi ko inaasahan, magsisimula ang isang bangungot na hindi ko inaakalang mararanasan ko mismo. Gabi ng Miyerkules, habang ako'y nag-aaral sa sala, narinig kong bumukas ang pintuan ng bahay. Tay, sigaw ko. Si Tatay Jun iyon, pawis na pawis, at may dalang itak. Galing daw siya sa bukid. Wala akong kakaibang napansin noon, maliban sa mabigat ang kanyang hininga at malamig ang kanyang mga mata. Kinabukasan, maaga akong ginising ni nanay. Jello, magbihis ka na, pupunta tayo sa burol ni tatay mo, sambit niya habang umiiyak. Napakunot ang noo ko. Burol? Si tatay, tanong ko habang tumatayo. Nandito lang siya kagabi. Hindi sumagot si nanay. Puno ng lungkot at pagod ang kanyang mukha. Akala ko isa lang itong masamang biro, baka isa lang tong guni-guni o maling intindi. Ngunit nang makarating kami sa bahay ng lola ko, doon ko na nakita ang bangkay. Si tatay nakahimlay sa kabaong. Nakasuot siya ng puting barong at tila payapa ang kanyang mukha. Lumapit ako sa kabaong, nanginginig ang aking tuhod. Tinitigan ko ang bangkay. Hindi ito pwede, kahapon lang buhay siya. Nanginginig kong bulong. Hindi mo ba alam, Jello? Tanong ng pinsan kong si Martin. Isang araw na siyang patay. Nahulog daw mula sa puno habang nagpuputol ng sanga sa gubat. Pakiramdam ko'y nahulog ang buong mundo ko. Impossible to, bulong ko. Kagabi nandito siya. Kinausap ko pa siya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, kalungkutan, gulat o takot. Nagsimula akong magtanong sa sarili. Sinong nakita ko kagabi? Multo ba iyon? O ako ang nababaliw? Habang lumalalim ang gabi, napansin ko ang kakaibang pakiramdam sa burol. May mga bisita na tila hindi komportable. May ilang tumititig sa kabaong, tapos titingin sa akin, parang may gustong sabihin pero hindi magawa. Naisip kong baka may alam sila. Sa gitna ng gabi, nagpaalam ako kay nanay. Babalik lang ako saglit sa bahay. Kukunin ko yung notebook ko, sabi ko. Tumango si nanay pero may halong pag-aalinlangan ang kanyang mata. Pagbalik ko sa bahay, madilim ang paligid. Binuksan ko ang ilaw sa sala at nanlaki ang mata ko. Naroon si tatay. Naupo siya sa tabi ng mesa, tila pagod at gutom. Jello, tawag niya. Mag-init ka nga ng kanin. Hindi pa ako kumakain simula kanina. Nanginig ang buo kong katawan. Titay? Hindi ako makakilos. Paanong nandito siya, kung nasa kabaong siya kanina? Tumingin siya sa akin. Ngayon ko lang napansin, maputla ang balat niya at may sugat sa braso. Pero parang hindi siya nasasaktan. Normal ang kilos niya, parang walang nangyari. Ano? Tulala ka na naman diyan, sabi niya sabay tawa. Ngunit malamig ang kanyang tinig. Hindi yun ang tawa ni tatay na kilala ko. Bigla siyang tumayo. Lumapit sa akin. Hindi ako makagalaw. Ramdam ko ang lamig na dumaloy sa likod ko. Hindi ko na napigilan, tumakbo ako palabas ng bahay. Pagdating ko sa labas, halos himatayin ako. Napakadilim ng paligid at tila napakatahimik ng gabi. Ang tanging maririnig ay ang mabilis kong paghinga. Tumakbo ako pabalik sa burol. Pagdating ko roon, hinahanap ko agad si nanay. Nandoon si tatay sa bahay. Buhay siya. Nagkatinginan ang mga kamag-anak ko. Si nanay, pinisil ang kamay ko. Anak, alam ko. Ako rin nakita ko siya kagabi. Pagkasabi ni nanay ng ako rin nakita ko siya kagabi, nanigas ako. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o magtatanong pa. Paano niya nasabing nakita rin niya si tatay? Ibig sabihin, hindi ako nababaliw.
Nag-iyakan ang ilan naming kamag-anak nang marinig ang sinabi ni nanay. Yung iba napailing, yung iba tahimik na lang. Si Lola agad lumapit kay nanay. Rosario, wag mong sabihin iyan sa harap ng mga bata, bulong niya. Pero narinig ko. Lalo akong kinabahan. Nay, bulong ko kay nanay, hindi ba't kung nakita mo rin siya, ibig sabihin hindi lang tayo nababaliw. Tumango si nanay. Halos pabulong siyang nagsalita, may nililihim ang pamilya mo, Jello. Matagal na itong sumpa sa lahi ng tatay mo. Akala namin tapos na. Hindi na ako nakapagsalita. Sumpa? Anong sumpa? Kinabukasan, hindi ako mapakali. Bumalik ako sa bahay namin kahit pinigilan ako ni nanay. Huwag ka munang bumalik doon, Jello, babala niya. Pero kailangan kong malaman ang totoo. Pagbukas ko ng pintuan, wala si tatay. Tahimik ang bahay. Pumasok ako sa kwarto nila ni nanay. Sa ilalim ng kama, may isang lumang kahon. May mga sulat at isang maliit na itim na notebook na parang lumang-luma na. Binuksan ko ang notebook at doon ko nabasa ang nakakakilabot na nakaraan ng pamilya namin. May nakasulat na pangalan, Isidro, ang lolo ng tatay ko. May petsa, 1,949. Ang sabi sa sulat, noong gabi ng bagyo, dumating siya hindi na siya tao. Ang kanyang mga mata ay itim at ang kanyang anino ay wala. Nalaman naming pinasok siya ng iibang nilalang. Namatay ang kanyang katawan, pero nanatili ang kanyang anyo, at simula noon, ang mga anak niya, isa-isa ring nagkakaroon ng kambal na kaluluwa. Napahawak ako sa dibdib ko. Hindi ako makahinga. Kambal na kaluluwa. Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa. Ayon sa tala, tuwing may namamatay sa kanilang linya, may posibilidad na hindi tuluyang umaalis ang kanilang kaluluwa. Sa halip, may ibang nilalang na humahalili sa anyo nila, nagtatago sa katauhan, at nananatili sa ating mundo pero hindi sila buhay. Isa silang anino ng nakaraan, isang multo na may katawan. At ang mas nakakakilabot, kapag nakita mong sabay ang katawan at ang anyo, may masamang mangyayari sa pamilya. Napatalon ako nang may biglang kumatok sa pintuan. Jello, anak. Si nanay. Binuksan ko ang pinto. Hiningal ako. Nay, may kailangan kang makita. Ipinakita ko ang notebook. Napaluhod siya. Akala ko, hindi na mangyayari to, halos pabulong niyang sabi. Dapat hindi mo iyan nakita, anak. Ano ba talaga tong kambal na kaluluwa? Si tatay ba yun o hindi, tanong ko, halos sigaw. Tumulo ang luha ni nanay. Hindi ko alam kung si tatay pa siya, Jello. Pero ang alam ko, ang katawan niya ay patay na. Ang anino na bumalik sa bahay natin, hindi na siya. Sa gabi ring iyon, dumaan muli si tatay sa bahay. Nagtagpo ang aming mata sa labas habang papasok siya sa pintuan. Jello, mahina niyang tawag. Anak, gusto lang kitang makasama ulit. Tumayo ako, nanginginig. Bakit ka nandito? Hindi ka ba dapat patay? Ngumiti siya. Pero hindi iyon ngiting pamilyar. Ang mahalaga, kasama ko kayo. At sana, hindi niyo na ako paalisin muli. Biglang sumigaw si nanay. Umalis Itzenay. Hindi ka na si John. Umangat ang ulo ni tatay, unti-unting nag-iba ang anyo. Ang kulay ng kanyang balat, tila nadudurog. Ang kanyang mata, naging itim. At sa liwanag ng ilaw, wala siyang anino sa sahig. Lahat kami napatras. Tumakbo siya palabas at lumusot sa anino ng puno. Parang usok siyang nawala. Muli kong naalala ang babala sa notebook. Kapag nakita mo ang bangkay at ang anino, sa parehong panahon, may isa pang susunod na mamamatay. Simula noong gabing iyon, halos hindi na kami makatulog ni nanay. Laging may kaba sa dibdib, lalo na't hindi namin alam kung babalik pa si tatay, ang aninong bumabalik sa katawan niya. Kinaumagahan, may kumatok sa bahay. Si Aling Bising, kapitbahay naming matanda at mahilig sa tsismis.
Pero ngayon, hindi siya dumaldal. Nanginginig siya, namumutla at may hawak na basang tuwalya. Rosario't bulong niya. Si Mang Kanor patay na. Natigilan kami. Paano po nangyari? Tanong ni nanay habang ako'y halos hindi na makahinga. Umagang-umaga, nakita siyang nakahandusay sa may puno ng balete. Wala siyang sugat, pero parang piniga ang buong katawan niya. Nanlambot na lang. At ang mas malala, bukas ang mga mata niya, pero walang itim ang mata. Puti na lang. Nagkatinginan kami ni nanay. Ang puno ng balete. Doon namin huling nakita ang anino ni tatay na nawala. Tila hindi ito coincidence. Si Mang Kanor ang una naming kapitbahay na nagsabi sa burol, parang hindi si June ang nasa kabaong. Narinig ko iyon. Siya ang unang nagduda. At ngayon patay na siya. Nagsimulang lumaganap ang takot sa aming baryo. Sunod-sunod ang mga kakatuwang insidente. May mga hayop na nawawala, may batang nakita raw ang iisang lalaking kamukha ng patay na nakatayo sa ilalim ng puno tuwing hating gabi. Nagdesisyon si nanay na lumapit kay Aling Ditas, isang albularyo sa kabilang baryo. Pagdating namin roon, sinalubong kami ng usok ng insenso at dasal. Rosario, bungad niya, alam kong darating kayo. Nakita ko sa panaginip ko ang anino ng lalaki, ang kaluluwa niyang hindi matahimik. Ibig mo bang sabihin multo talaga siya? Tanong ko. Umiling si Aling Ditas. Hindi multo. Mas masahol pa. Isa siyang salin-anin. Napakunot ang noo ko. Salin-anin? Kaluluwa ng taong namatay na sinaniba ng espiritu ng taksil. Hindi ito ordinaryong kaluluwa. Nakakuha siya ng pahintulot mula sa mundo ng dilim upang makabalik at makapaghiganti. Pero hindi lang iyon ang layunin niya, gusto niyang manirahan sa mundo ng buhay habang pinapatay ang mga nakakaalam ng kanyang sikreto. Bigla kong naalala, si tatay, nagbago ang ugali mga linggo bago siya namatay. Naging tahimik, laging gutom at ayaw nang lumapit sa simbahan. Hindi namin pinansin noon, akala namin stress lang sa bukid. Huli na ba ang lahat? Tanong ni nanay. Tumango si Aling Ditas. Hindi pa. Pero kailangang maputol ang koneksyon ng anino sa katawan. Bago pa siya makabuo ng lakas para hindi na kailanman umalis. Pag-uwi namin, nakatanggap kami ng balita, isa na namang kapitbahay ang patay. Si Kuya Marvin, ang binatilyong anak ng karinderya sa kanto. Ayon sa kwento ng mga kapitbahay, nakita siyang may kausap sa dilim. Sabi ng mga bata, kachat niya raw si Mang June. Lalong lumala ang kaba ko. 3 araw pa lang mula nang bumalik ang anino ni tatay, 2 na ang patay. Kinagabihan, habang naglilinis si nanay ng mga gamit ni tatay sa lumang baul, may nahulog na litrato. Lumang family photo. Nakatayo si tatay sa gilid ng isang lalaking di namin kilala. Ang pangalan sa likod, John Eladio, 1,979 Eladio, tanong ko. Nanay stared at the name for a long time. Jello si Eladio ang kapatid ng tatay mo na matagal nang nawawala. Bata pa lang si tatay mo nung may nangyari sa kanya. Nabalitaan naming nalunod daw siya. Pero walang bangkay na nakita. Kinilabutan ako. Paano kung si Eladio ang taksil na espiritu na bumalik? At ginamit ang katawan ni tatay para makaganti. Kinagabihan, muling bumalik si tatay. Nasa labas siya ng bahay, nakatingin lang sa amin sa bintana. Hindi siya gumagalaw pero ramdam naming binabantayan niya kami. Nagbitaw siya ng salita bago lumayo, kapag hindi niyo ako tinanggap isa na namang kaluluwa ang mawawala. At biglang nagdilim ang ilaw sa buong baryo. Kinabukasan matapos ang biglaang pagkawala ng kuryente, nagising kami ni nanay na parang walang nangyaring abnormal sa baryo. Umaga na, maliwanag at tahimik ang paligid. Pero alam naming hindi iyon ordinaryong katahimikan, may bumabalot na masamang enerhiya. Sa labas ng bahay may mga pusa at aso na tila baliw. Paikot-ikot lang sila sa harapan, tahol ang tahol,
parang may gustong habulin na wala naman sa paningin. Napansin ko rin na ang mga halaman sa may bakuran ay tila nalanta kahit hindi naman tagtuyot. Sabi ni nanay, hindi na natin pwedeng hintayin na siya ang umatake. Kailangan nating unahan. Dinala namin kay Aling Ditas ang litratong nakuha mula sa bowl, ang mailarawan ni tatay at ni Eladio. Pagtingin pa lang niya rito, biglang pumutok ang isang kandilang nakasindi sa altar niya. Anino ni Eladio. Gusto niyang balikan ang mundong ito at pinili niyang gamitin ang katawan ng kapatid niya. Matagal na siyang naghihintay ng tamang oras at ito na iyon. Napaupo si nanay. Paano natin siya mapapalayas? May ritual, sagot ni Aling Ditas. Ngunit delikado. Kailangan nating iharap ang katawan ni tatay sa anino na nasa katawan niya ngayon. Sa oras na magtapat ang anyo at ang bangkay, mabubunyag ang tunay na itsura ng espiritu. Doon siya magiging mahina. Pero paano natin mailalapit ang katawan ni tatay, tanong ko. Nasa burol pa. Hindi pwedeng hintayin ang libing. Kailangan ngayong gabi. Pero mag-ingat kayo, bago pa kayo makalapit, tiyak na susubukan niyang pigilan kayo. Gabi. Dinala namin ang isang truck ni Mang Leo, isa sa mga kamag-anak ni tatay, para kunin ang kabaong mula sa burol. Kinausap na rin ni nanay ang ilang tiwala naming kaanak, sina Kuya Martin, Tio Arman, at Ate Liza, upang tumulong. Pagdating namin sa burol, nagulat kami. Wala na ang kabaong. Nagtanong si nanay. Saan dinala si John? Isang matandang babae ang sumagot, may kumuha, Rosario. Sabi ng dalawang lalaking kamukha ng anak mo, kayo raw ang nagpakuha para ilipat sa simbahan. Napatingin kami sa isa't isa. Wala kaming utos na ganoon. Isa lang ang ibig sabihin noon, ang anino ang kumuha ng katawan ni tatay. Hindi kami nag-aksaya ng oras. Sa tulong ni Aling Ditas, nagsagawa kami ng panghalina ng liwanag, isang dasal gamit ang 3 klaseng kandila, asin at dugo ng miyembro ng pamilya. Ako ang pinapili ni Aling Ditas. Dahil ikaw ang anak. Sa'yo siya huling nakakabit. Naghiwa ako ng kaunting balat sa daliri at pinatak ang dugo sa dahon ng saging na may ukit na sinaunang mga letra. Sa huling dasal ni Aling Ditas, biglang umikot ang apoy ng kandila, at lumitaw sa usok ang imahe ng isang lumang bahay, ang dating bahay ni Lolo Isidro sa mailiblib na bahagi ng gubat. Doon dinala ang bangkay ni tatay. Gabi ng paglalakbay namin. Maliwanag ang buwan pero tila masyadong tahimik ang paligid. Parang pinipigil ng kalikasan ang ingay. Pagdating sa dating bahay ni Lolo, nasira na ito, sirang bubong, mga damong ligaw sa paligid, at punit-punit na kortina. Pero sa loob na roon ang kabaong. Nasa gitna ng sala, may mga kandilang itim sa 4 na sulok. At sa tabi ng kabaong, naroon siya, si tatay. Ngunit ngayong gabi, iba na ang anyo niya. Puti ang mata, kulay abo ang balat, at ang anino niya ay gumagalaw ng hiwalay sa kanya. Hindi na siya nagtatago. Tumawa siya, malalim at malamig. Bakit niyo pa ako sinundan? Hindi pa ba sapat na 3 kaluluwa ang ibinuwis para makabalik ako? Nandito kami para wakasan ka, sagot ni nanay. Hindi ikaw si June, isa kang traitor. Tumingin siya sa akin. Jello anak, alam kong may parte sa iyo na gusto akong makasama. Buo pa rin ang alaala ko, ang yakap, ang halakhak, ang kwento nating mag-ama. Hindi ba't iyon ang totoo? Ako pa rin yun. Napaiyak ako. Bahagyang totoo ang sinabi niya. May bahagi pa rin sa akin na gustong maniwala. Pero hindi ako pwedeng maniwala sa anino. Itinaas ni Aling Ditas ang isang salamin na may dasal na nakaukit. Bigla siyang napasigaw. Nagbago ang anyo ng anino. Naging maitim na nilalang ito, mahaba ang lieg, may matulis na mga kuko, at mga matang tila lumuluha ng itim na dugo. Hindi niyo ako mapapalayas. Ako ang tunay na dapat manatili. Sa huling sandali, inilapit namin ang kabaong sa anino. Nagsimula itong magliyab.
Sumigaw ang espiritu. Ayoko pang mawala. Hindi pa ako tapos. Hinila niya ako, pero mabilis akong hinablot ni Kuya Martin. Inilapag ni nanay ang dahon ng saging na may dugo sa ibabaw ng kabaong. Nagliyab ito at isang matinding liwanag ang sumabog sa paligid. Pagsapit ng hating gabi nawala ang anino. At sa loob ng bahay naroon lang ang katawan ni tatay, tahimik at payapa. Wala nang gumagalaw na anino. Wala nang malamig na presensya. Pero alam naming hindi pa ito tapos. May isa pang sikreto na hindi pa lumalabas. Matapos ang gabing iyon, ang pagharap sa anino ni tatay at ang pagwawakas ng kanyang pagbabalik, akala namin tapos na ang lahat. Binalik namin ang katawan niya sa burol. Si nanay, tahimik lang sa gilid, walang kib. Ako naman, parang pagod na kaluluwang hindi alam kung paano muling mabubuhay sa normal na araw. Pero isang bagay ang hindi ko maalis sa isip ko, ang sinabi ng anino bago ito nawala. Hindi pa ako tapos. Hindi ko alam kung iyon ay babala o pananakot. Pero isang gabi, bumalik ang mga tanong. Pagkatapos ng libing ni tatay, iniwan muna namin ang bahay at nanirahan pansamantala sa bahay ni Tio Arman. Doon, habang naglilinis ako ng lumang kabinet, may natagpuan akong kahon na may pangalan ni tatay, Edfi. Hindi dapat malaman ni Rosario. Agad ko itong binuksan. Sa loob ay mga lumang sulat, larawan, at isang maliit na kahon na may ukit sa wikang hindi ko kilala. May kakaibang enerhiya sa loob nito, parang may bumubulong. Bumalik ako kay Aling Ditas at ipinakita ko ang kahon. Pagkakita pa lang niya dito, agad niya itong sinarhan ng puting tela. Saan mo to nakuha? Galing sa bowl ni tatay. Mukhang itinago niya talaga. Napabuntong hininga siya. Ito ang pinakatatagong lihim ng lahing pinagmulan mo, Jello. Mailahi kayo ng bantay dilim. Bantay dilim, tanong ko. Mga nilalang na tagapamagitan ng buhay at kamatayan. Bihira na sila ngayon. Pero minsan, may mga pamilya silang mortal at sa lahi mo, pumasok ang dugo ng isa. Paano nakapasok ang anino kay tatay? Hindi basta-basta nakakapagbalik ang mga anino, paliwanag niya. Pero kung may dugo ka ng bantay dilim, may kakayahan ang katawan mong magsilbing sisidlan para sa mga ligaw na kaluluwa, lalo na kung mahina ang iyong paniniwala o kung may matinding emosyon bago mamatay. Biglang sumagi sa isip ko, si tatay, ilang linggo bago siya namatay, palaging malungkot, malayo ang tingin at tila may pinagdaraanan. Minsan nga, narinig kong umiiyak siya mag-isa sa gabi. May kinakatakutan si June bago siya pumanaw, sabi ni nanay noong kinwento ko ang lahat sa kanya. Lagi siyang sinisigawan sa panaginip. Parang may tinatakbuhan. Nagdesisyon akong buksan ang kahoy na kahon, kahit babala ni Aling Ditas na hindi raw dapat basta ginagawa iyon. Sa loob, may isang itim na bato, mainit sa kamay, at isang pirasong tela na may natuyong dugo. Sa sandaling hawakan ko ang bato, may biglang sumagi sa isip ko, mga alaala. Ngunit hindi akin. Isang batang lalaking umiiyak sa tabi ng bangkay ng kapatid. Isang matandang lalaking isinumpa sa loob ng kuweba. At isang nilalang na pumasok sa katawan ni tatay habang naglalakad siya sa kagubatan. Ang lahat ng ito galing kay Eladio. Pagkatapos ng pangitain, nakumbinsi ako, hindi lang basta sinaniban si tatay. Pinili siya. At hindi lang basta multo si Eladio, isa siyang dating bantay dilim na itinakwil, naging ligaw na espiritu, at gustong bumalik sa mundo ng buhay gamit ang katawan ng sariling kapatid. Pwede ba siyang bumalik muli, tanong ko kay Aling Ditas. Kung hindi natin masisira ang kanyang pinagmulan. Kaya't muli kaming nagtungo sa dating bahay ni Lolo Isidro. Sa likod ng bahay, may lumang balon na matagal nang pinaniniwala ang may nilalaman. Ayon kay Lola, doon huling nakita si Eladio bago siya nawala. Bumaba kami sa balon at sa pinakailalim may lumang silid. Naroon ang mga bakas ng ritual, mga simbolong nakaukit sa lupa, mga larawan ng mga patay, at sa gitna, isang altar. Sa altar, may basag na rebulto, at sa ilalim nito may nakasulat sa lumang Tagalog,
Sa pagbukas ng mata ng nakaraan, bubuksan ang daan ng anino. Agad kaming nagsagawa ng ritual gamit ang bato at tela. Ipinatong ko ang mga ito sa altar, habang si Aling Ditas ay paulit-ulit na nagdarasal. Unti-unting umusok ang paligid. Umingay ang lupa. Umatras kami. May bumulwak na hangin mula sa ilalim, tila may isinukang enerhiya ang balon. At sa sandaling iyon, narinig namin ang huling tinig ni Eladio, hindi pa rin kayo ligtas. Hindi pa rin ako tapos pagkatapos ng sigaw, pumutok ang altar, at ang bato ay nadurog sa harapan namin. Nawala ang init sa paligid. At biglang katahimikan. Ngunit sa mata ko, alam kong may kulang pa. Parang hindi pa ito ang wakas. At sa panaginip kinagabihan, may isang mensahe akong narinig mula sa isang mahiwagang boses, hindi lang isa ang tulad niya. Hindi lang siya ang naghihintay ng katawan. Ilang araw matapos ang pagkawasak ng altar sa ilalim ng lumang balon, bumalik na kami ni Nanay sa bahay. Wala na ang presensyang malamig. Ang mga hayop ay tahimik na at ang gabi ay tila mas magaan kaysa dati. Pero kahit sa katahimikan, hindi ako mapalagay. Araw-araw ay may panaginip ako. Isang matandang lalaki, puti ang mata, at parang nakabalot sa uso, palaging bumubulong sa akin ng parehong linya. Jello, hindi mo pa alam ang totoo. Hindi si Eladio ang simula. Nagsimula akong mag-imbestiga. Muli kong binalikan ang notebook ni Lolo Isidro. Sa bandang huli, may pahina na halos hindi na mabasa, pero may malinaw na linya. Ang salin ng anino ay hindi nag-uumpisa sa kamatayan, kundi sa kasinungalingan ng mga buhay. Ang linya ay tila may kahulugan. At habang binabasa ko ito, may kumatok sa pintuan. Si Lola. Hindi siya madalas bumisita, kaya nagulat kami ni Nanay. Pero seryoso ang mukha niya. Kailangan niyong malaman ang totoo, Anya. Pinaupo namin siya, at nagsimula siyang magkwento, isang lihim na halos ikinabagsak ng mundo ko. Hindi lang si Eladio ang nawala noon, panimula niya. May isa pa kayong kamag-anak na isinumpa. Ang pangalan niya ay Simeon, ang ama ni Isidro, lolo ng lolo mo. Siya ang unang bantay dilim na lumabag sa patakaran. Ayon sa kanya, si Simeon ay isang albularyong may kakaibang kakayahan. Nakikita niya ang mundo ng patay at kaya niyang tawagin ang mga anino para tumulong sa mga buhay. Naging tanyag siya noon, pero unti-unti siyang nilamon ng kapangyarihan. Sa kagustuhang hindi mamatay, gumawa siya ng ritual na maglilipat ng kanyang kaluluwa sa ibang katawan. Pero nabigo ito. Hindi siya namatay, patuloy ni Lola. Natrap siya. Sa pagitan ng mundo ng buhay at kamatayan. Si Eladio, tanong ko. Ginamit lang niya si Eladio para makabalik, sagot ni Lola. Ginamit niya rin si June ang anino na nakita mo, hindi si Eladio. Si Simeon iyon. Nanlamig ang buo kong katawan. Ibig sabihin, lahat ng nangyari, ang mga pagkamatay, ang pananakot, ang panggugulo sa kaluluwa ni tatay, ay dahil sa isang nilalang na dapat matagal nang nawala. Pero isang tanong ang bumabagabag pa rin, bakit kami? Bakit ako? Tumayo si Lola. Dahil ikaw ang huling tagapagmana ng lahi ng Bantay Dilim. At ikaw lang ang pwedeng pumatay sa kanya. Hindi ko alam kung matatakot ako o lalaban. Pero isang panaginip ang muling bumisita sa akin kinagabihan, mas malinaw na ngayon. Isang kuweba sa ilalim ng bundok, may mga ugat ng puno na parang may buhay, at sa gitna isang trono ng abo. At doon, may nilalang na nakaupo. Hindi ko siya lubos na makita, pero naramdaman ko agad, iyon si Simeon. Jello, wika ng kanyang tinig sa panaginip. Ang katawan mo akin. Pagbangon ko, umiiyak si Nanay. Anak, kaninang madaling araw habang tulog ka nagsalita ka. Pero hindi ikaw ang boses mo. Lumapit kami muli kay Aling Ditas. Pinagmasdan niya ako, pinatungan ng palad ang noo ko, at napaatras siya. Nagsisimula na ang pagsasanib, Anya. Dahil ginamit mo ang bato ng kaluluwa. Nagbukas ka ng pinto. Paano ko ito masasarhan?
Hindi mo kayang isara iyon, Jello. Pero may paraan para matalo si Simeon. Kailangan mong puntahan ang pinagmulan ng trono. Yung kuweba. Tumango si Aling Ditas. Pero hindi mo ito makikita gamit ang mata ng tao. Kailangan mong lumakad gamit ang mata ng liwanag. At para magawa iyon, kailangan mong mamatay saglit lang. Nanigas kami ni nanay. Mamatay, sigaw niya. May seremonya, paliwanag ni Aling Ditas. Pansamantalang hihiwalay ang iyong kaluluwa sa katawan. Isang gabi lang. Isang paglalakbay para hanapin si Simeon. At kapag nahanap mo siya, pwede mo siyang wakasan. Matagal ko itong pinag-isipan. Isang maling hakbang at baka tuluyan na akong makulong sa mundo ng mga anino. Pero kung hindi ko gagawin ito, baka hindi matapos ang sumpa, baka bumalik siya at gamitin ang katawan ng iba pang miyembro ng pamilya ko. At kaya ko ring maramdaman unti-unti nang binabasag ni Simeon ang pader ng mundo ng mga buhay. At ako lang ang may kakayahang pumigil sa kanya. Kinabukasan, nagdesisyon ako. Tumayo ako sa harap ni nanay, ni lola, ni Aling Ditas, at ng mga kasama naming nakakaalam sa sikreto ng aming lahi. At sinabi ko, handa na akong mamatay para hanapin siya. Gabi ng seremonya. Ang paligid ay binalot ng katahimikan at malamig na hangin. Sa gitna ng bakuran ni Aling Ditas, naghanda sila ng bilog na asin, mga kandilang puti, at dasal mula sa lumang aklat ng paglipat kaluluwa, ritual na tanging mga bantay dilim lang ang pwedeng gawin. Ako si Jello, at ngayong gabi kailangang pansamantalang mamatay ang aking katawan upang makatawid sa mundo ng mga anino. Isang gabing paglalakbay para harapin si Simeon. Jello, humiga ka na, wika ni Aling Ditas. Pinikit ko ang mga mata. Ramdam ko ang paglalapat ng asin sa noo ko, ang pagkiskis ng dahon sa palad, at ang pag-init ng kandila sa paanan ko. Maya-maya pa, nagsimulang bumigat ang aking dibdib. Unti-unti nawala ang lahat ng tunog. Lalong bumigat hanggang sa wala na akong maramdaman. Gising. Pero hindi sa mundo ng mga buhay. Ako'y nasa gitna ng madilim na kagubatan. Ang mga puno ay itim, ang langit ay walang buwan. Walang ingay, kahit ang sariling hakbang ko ay parang nilulunod ng kadiliman. Tumayo ako. Napansin kong wala akong anino. Nasa mundo na ako ng mga kaluluwa. Sa malayo, may ilaw. Isa lamang. Kumikislap sa gitna ng dilim. Doon ako naglakad. Habang papalapit, napansin kong may mga kaluluwang gumagala, mga nawawala, may sugat, may lamat sa katawan, at may ilan na wala ng mukha. Lahat sila'y tahimik, pero sumusunod ang tingin sa akin. Para bang may alam sila sa ginagawa ko. Sa gitna ng landas, may tumayo, isang matangkad na nilalang ang nakasuot ng kupas na itim. Walang mukha, pero boses niya ay parang maraming tinig na nagsasalita ng sabay-sabay. Ikaw ang huling ilaw. Pero hindi ka pahinog. Hinahanap ko si Simeon, sabi ko. Hindi mo siya matatalo hanggat hindi mo alam ang buong katotohanan. Bigla niyang tinuro ang likuran ko. Sa isang iglap, lumitaw ang isang ulap ng alaala. Nakita ko si tatay, bata pa siya. Tumatakbo sa kagubatan, umiiyak. Sinusundan siya ng isang lalaki, matangkad, maputla, puti ang mata. Si Eladio, bulalas ko. Hindi. Si Simeon. Ang tunay na kinatakutan ng lahat. At ngayon ikaw ang kanyang pinili. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang marating ko ang kuweba sa panaginip. Sa harap nito, may dalawang nilalang na parang bantay. Hindi sila tao. Mga anino na may katawan pero walang mukha. Nilapitan ko sila. Tumingin sila sa akin. At sabay sabing, ang lahi mo ang nagtaksil. Hindi ka makakapasok kung hindi mo dadalhin ang liwanag ng sarili mong anino. Paano yon? Tanong ko. Bigla akong inatake ng isang alon ng alaala, mga kasalanang hindi ko alam na nagawa ko. Panahon na pinagsalitaan ko ng masama si nanay, mga gabing pinabayaan kong tanungin si tatay kung ayos lang siya,
at ang araw na nakita ko siyang umiiyak, pero wala akong ginawa. Isang tinig ang bumulong, kailangan mong aminin. Lahat ng itinatago mo. Lahat ng kinakatakutan mong tanggapin. Pumikit ako. Tinanggap ko ang lahat ng iyon. Ang lungkot, ang galit, ang guilt. At nang muling bumukas ang mata ko, may liwanag na sa kamay ko, isang piraso ng apoy, puting-puti. Tumango ang mga bantay. At binuksan ang kuweba. Sa loob, naroon siya, nakaupo sa trono ng abo. Si Simeon. Mataas ang noo, kulubot ang mukha, pero may sigla pa rin sa katawan. Ang mga mata niya ay parang walang dulo. Sa paligid niya, mga aninong umuusal ng dasal. Tumingin siya sa akin. Dumating din ang apo ko. Hindi mo na ako makokontrol. Mumisi siya. Hindi mo pa alam ang kapalit ng paglaban mo. Biglang bumulusok ang mga anino patungo sa akin. Tinutok ko ang liwanag sa kanila, isang sabog ng apoy ang sumiklab. Nagliyab sila, sumigaw at nawala. Naglakad ako papunta kay Simeon, hawak pa rin ang liwanag. Ito ang liwanag ng katotohanan, Simeon. Hindi mo ito matatakasan. Napatayo siya. Hindi mo ako pwedeng wasakin. Dugo ko ang dumadaloy sayo. Pero ako ang pipili kung saan ito patutungo. Inilapit ko ang liwanag sa kanya. Isang hiyaw ang pinakawalan niya, malakas, paulit-ulit, habang ang katawan niya ay unti-unting naging abo. Pagbalik ng liwanag, nagising ako. Nasa higaan na ako, hawak ni nanay ang kamay ko. Umiiyak siya. Anak, akala ko hindi ka na babalik, umiyak din ako. Hindi dahil sa takot, kundi sa kaluwagan. Alam kong tapos na. O akala ko lang. Sa sulok ng kwarto, isang anino ang dumaan. At isang boses ang muling bumulong, isa lang ako sa marami. Pagkalipas ng isang linggo matapos ang ritual, muling nagbalik ang tila normal na takbo ng buhay. Si nanay ay nagsimula ng magtrabaho muli sa palengke, at ako naman ay tinutulungan si Kuya Martin sa bukid para kahit papaano ay malibang at hindi maipit sa takot ng nakaraan. Pero kahit mukhang tahimik na ang lahat, alam kong may isang bagay na nananatili, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng presensyang hindi ko pa rin maipaliwanag. Tuwing gabi, sa mismong oras kung kailan dati bumabalik si tatay, nararamdaman ko pa rin ang malamig na simoy ng hangin sa kwarto. Hindi na siya nagpapakita. Pero ang paligid ay tila nagbabadya ng muling pagbabalik ng ibang nilalang. Isang gabi, habang nakatitig ako sa lumang larawan ng pamilya namin, may napansin ako. Sa gilid ng litrato, isang aninong hindi ko pa nakikita noon. Masyado itong malinaw ngayon. May mata at nakangiti. Hindi ito si tatay. Hindi rin ito si Simeon. Agad kong kinuha ang lumang notebook ni Lolo Isidro, at sa bandang hulihan ay may isang pahina na tila nabuksan lamang pagkatapos ng ritual. Sa ilalim ng punit-punit na pahina, ang huling anino ay hindi nagpaparamdam kundi naghihintay. Sapagkat hindi lahat ng multo ay patay. Kinabukasan, nagpunta ako kay Aling Ditas para humingi ng linaw. Ngunit pagdating ko roon, sarado ang bahay niya. May pulutong ng mga tao sa labas, umiiyak at nag-uusap-usap. Anong nangyari? Tanong ko. Tumango si Kuya Martin. Patay si Aling Ditas. Halos bumagsak ang tuhod ko. Ano nang dahilan? Hindi nila alam. Walang sugat. Pero parang tinuyo ang katawan niya. At alam mo kung anong mas malala? Nakangiti siya habang patay. Hindi ko na kinaya. Umalis ako sa lugar na iyon at bumalik sa bahay. Pinilit kong alalahanin lahat ng detalye, lahat ng pangalan, lahat ng simbolo. Hanggang sa muling bumalik ang pangitain sa akin. May isa pang espiritong hindi pa lumilitaw, isang mas matanda pa kay Simeon. Ang tunay na pinagmulan ng lahat ng anino. At ito ay walang ibang pangalan kundi Katalonan.
Isang sinaunang espiritu, ayon sa huling tala ni Isidro, na siyang unang nagturo ng ritual ng salin-anin sa lahi ng mga bantay dilim. Isa siyang pari ng kadiliman, itinakwil sa sariling panahon at pinarusahan ng mga espiritu ng liwanag. Ngunit ayon sa huling bahagi ng tala, ang katalunan ay hindi kayang sirain, kundi maipasa lamang. Sa dugo, sa lahi, sa alaala. At doon ko napagtanto ang masakit na katotohanan, ako ang susunod na lalagyan. Kinagabihan, habang tulog si nanay, tumayo ako. Parang may humahatak sa akin mula sa loob. Hindi ito kagaya ng dati, hindi ko na ito kontrolado. Hindi ko alam kung gising ako o nasa panaginip. Ngunit narito ako, muli, sa gitna ng madilim na kagubatan. Sa dulo, naroon ang trono. At sa trono, nakaupo ang isang nilalang na tinatakpan ng belo, walang mukha at puti ang mata. Lumapit siya sa akin. Ikaw ang huli. At ang bago. Hindi. Hindi ako kagaya niyo. Ngunit pinili mo. Sa sandaling lumaban ka, tinanggap mo rin ang kapangyarihan. Isang apoy ang lumitaw sa pagitan namin, liwanag na dati kong ginamit laban kay Simeon. Ngunit ngayon, hindi ito puti. Itim ito. Pagmulat ng mata ko, umaga na. Nakaupo ako sa harap ng altar ni tatay. May hawak akong papel at sa kamay ko may sugat. Isang bilog na simbolo ang nakaukit sa palad ko, tila nasunog. Agad akong nilapitan ni nanay. Anak, anong ginawa mo sa sarili mo? Pero wala akong maisagot. Hindi ko rin alam. Basta ang alam ko, may bahagi ng dilim na napunta sa akin. Isang mansang hindi na mabubura. Mula noon, wala nang nagpapakita na anino. Tahimik na ang gabi. Wala na ring multong gumagala. Ngunit may isang bagay na naiwan sa akin, isang kapangyarihang hindi ko ginusto, pero ako na ang maihawak. Hindi ako naging anino. Pero ako na ang tagapagbantay ng anino.